everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay may bago na naman akong ituturo sa inyo na bago din sa ating paningin guys. Ayan, ang tawag pala dito ay brownuts. Ito ay ang pinagsamang brownie at saka donuts. May mga konti lang tayong adjustment at konting babaguhin doon sa ating pinaka-mixture para hindi po siya ganun katamis at hindi po siya nakakaumay kainin, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay i-brush muna natin ng softened butter yung ating donut molder. Kailangan i-brush natin maigi yung ating molder para hindi po dumikit yung ating brownie or yung ating brownuts, kasi yung brownie guys may tendency talaga siya na dumikit kasi nga malagkit yung mixture niya. Then ito guys, papakita ko pala sa inyo. Napakita ko na nakaraan pala yung mga cocoa powder na ginagamit ko. Papakita ko naman sa inyo ngayon yung brand ng mga chocolate na ginagamit ko. Ito yung Belcolad. Ayan, maganda ito guys kasi ano siya, hindi siya mapait siya guys kasi nga ito nga dark nga siya. Maganda siya sa mga brownies kasi parang kinokontrol niya yung tamis ng mga binibakes natin. Then, ito naman yung pinakagusto ko. Ito yung favorite ko talaga ng brand. Ito yung Calibu. Ayan. Maganda rin ito guys sa mga chocolate ganache. Ayan. Ito yung ginagamit ko kapag gagawa ko ng mga chocolate cake na kailangan ng chocolate ganache. Then, pwede rin po siya yung pang halo natin sa mga buttercream. Ayan. Masarap din po siya. Then, ito naman nagbili ko lang ito sa Shopwise. Ayan. 1,000 ito guys. 1 kilo na siya. Medyo pricey nga lang sila guys. Pero kung gusto nyo medyo makatipid kayo or mas less yung costing nyo or makamura kayo, ito yung barrels na ginagamit ko rin ito guys. Pwede rin itong gamitin sa mga chocolate ganache at saka sa brownie. Ayan. Meron pa tayo ditong butter sa ating saucepan. Then ayan, ito yung ating dark chocolate. Ayan. Then i-melt lang natin ngayon yung ating butter. Ayan, mas maganda talaga guys kapag gumawa tayo ng mga brownie. Dapat yung mga chocolate na gagamitin natin, yung dark talaga guys, kasi para hindi po siya matamis at hindi nakakaumay kainin. Then ayan guys, kapag melted na yung ating butter, ilagay na natin yung ating chocolate. Ayan, dapat pala yung ating apoy ay mahina lang, then continue lang natin yung paghalo natin hanggang sa 70% lang yung pagmelt ng ating chocolate, kasi para hindi po natin siya ma-overcook yung ating chocolate, kasi kapag na-overcook siya guys, di ba naghihiwalay yung oil dun sa chocolate mismo. So kailangan ayan guys, mayroon pa tayo nakikitang mga chunks ng chocolate. Ayan, pwede na yun guys kasi magme-melt tayo sa init na natira dun sa ating saucepan. So tatanggalin na natin siya sa stove, then haluin lang natin siya hanggang sa tuluyan na siya mag-melt. Then set aside lang muna natin yon. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay lang natin yung ating egg at saka yung ating sugar, then yung ating white sugar. Ayan, yung brown sugar guys, magle-less tayo dito para hindi po nga matamis yung ating brownie or yung ating brown nuts. I-mix lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes guys hanggang sa mag-well combine lang yung sugar natin at saka yung ating egg. Huwag po tayong gumamit ng mixer dito guys para hindi po siya magkaroon or mag-create ng air doon sa ating egg. Then kapag warm na yung ating chocolate mixture, ilagay na natin siya dito sa ating egg mixture. Huwag po natin ilagay yung ating chocolate kapag mainit pa siya guys para hindi po maluto yung ating egg. Ayan, then kapag na-mix na natin siyang maigi, ayan, kapag smooth na siya, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Dito naman sa cocoa powder guys, ayan, gumamit ako dito ng half unsweetened yung Hershey's, then yung dark na pinakita ko nakaraan, yung black cocoa powder, ayan, yung ginamit ko guys. Mas intense yung flavor niya at hindi po siya, tumutulong din po siya para hindi po gaanong katamis yung ating brownie or yung ating brownuts guys, ayan. Pero kung wala naman po kayong dark or black, pwede naman yung Dutch Alkalies, yung mga JB15, ayan, pwede na yun guys. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Huwag din po natin i-overmix para hindi po siya magkakaroon ng air, or pag na-overmix natin siya guys para maging cake na yung texture niya. So kailangan yung brownie natin or yung brownuts natin medyo dense kasi yung brownies guys. So kailangan ganun pa rin yung texture niya pero moist yung ating brownie or yung ating brownuts. Then nilagay ko lang pala siya dito sa ating piping bag para madali po natin siyang i-pipe doon sa ating molder. Pero optional lang naman yun guys. Kung kaya nyo naman siyang ilagay sa inyong molder na hindi kailangan ng piping bag, pwede naman. Then ayan, i-pipe lang natin ito hanggang sa magiging parang 3/4 lang yung dami niya guys, para kasi aapaw pa ito guys kasi naglagay tayo dito ng konting baking powder. Ayan, so kailangan hindi puno yung ating molder. Ayan, medyo nadamihan ko pa nga dito guys kaya medyo umapaw siya. So kailangan hindi natin siya pupunuin. Gumamit lang ako dito ng maliit na spatula para i-flatten yung ibabaw ng ating brownuts kasi konti lang yung baking powder na nilagay natin guys. Hindi siya masyadong aalsa
So, parang flat lang siya guys. So, kailangan natin siyang ipantay para maganda siya tingnan. Then, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes hanggang sa matuyo na yung ibabaw ng ating donut or gagamit tayo ng toothpick test. Ayan. Then, ayan guys, tutusukin natin siya kapag wala nang sumasamang butter mixture dito sa ating pangtusok. Ayan, ready na ito. Pwede na siya. Palamigin lang natin siya guys. Ayan, ilalagay lang. Nilipat ko lang siya dito sa ating cooling rack. Ang susunod naman natin gagawin yung ating pang-glaze or yung ating pang-ganache. Ayan. Nilagay ko na yung ating white chocolate dito sa ating mixing bowl. Then ito naman yung cream na gagamitin natin. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream kung wala po kayong whipping cream. Ayan, nagkataon lang kasi siya guys. Nag-buy one take one siya kaya bumili agad ako. Kasi malaking tipid na yan guys kasi 485 din dalawa na sila. Ayan, maganda ito sa mga ubi cake natin guys. Yan yung ginagamit ko minsan kapag nakabili ako ng buy one take one. Then ngayon ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating saucepan na may tubig. Kailangan mahinang apoy lang. Then hayaan lang natin siya doon hanggang sa mag-melt na yung white chocolate. Then ito naman yung ating para sa dark chocolate natin na ganache. Ayan, pagsasamahin lang din natin yung ating dark chocolate at saka yung ating whipping cream. Then naglagay ako dito ng butter at saka ng glucose syrup or pwede naman kung wala kayong glucose guys, pwede naman kahit wala, butter lang yung ilagay nyo. Then nilagay ko na siya sa microwave ng 30 seconds interval para hanggang sa mag-melt lang yung chocolate. Then i-mix lang natin siya, then ibalik natin siya agad doon sa ating or ibalik natin siya ulit sa microwave. Then ito guys, nakalimutan ko pa maglagay ng coffee. Ayan, maglagay tayo ng coffee guys para hindi po matamis yung ating ganache. Tumutulong din kasi siya guys na mag-control dun sa tamis ng ating ganache kasi yung coffee powder parang medyo mapait-pait siya guys. Then yung dark chocolate pa yung ginamit natin. Kaya balance lang yung tamis niya or yung lasa niya. Then dito guys, medyo malapot yung ating ganache kaya nag-add ako dito ng cream ng pakonti-konti. Pwede din po kayo mag-add. Pero dapat yung cream na i-add nyo guys, dapat warm siya or medyo mainit siya guys. Huwag nyo siyang i-add yung kagagaling lang sa rep kasi magbubuo-buo lalo yung inyong ganache. Then ito naman yung ating white chocolate na ganache na ginawa natin kanina. Ayan, hinati ko lang din pala siya sa dalawa guys para makagawa tayo ng isa pang flavor. Pwede naman kayo gumawa ng ibang flavor dito guys. Pwede nyo gawing strawberry or kung ano man yung flavor na gagawin nyo para dito sa ating white chocolate ganache. Then ito yung ginamit ko dito yung Lotus na spread. Ay nag-add ako dito ng 2 tablespoon na pwede naman kayo mag-add kung gusto niyo mas intense or mas matapang pa yung flavor ng inyong Lotus. Ayan, paubos na kasi yung Lotus ko guys, kaya inubos ko na lang siya talaga. Sidimot ko na lang yung nandun sa lagayan. Then ito na yung ating pang glaze do sa Lotus flavor natin. Ito na yung ating brown nuts. Ayan, malamig na siya. Achieve natin yung pagka-flaky at pagka-glossy ng top niya. I-unmold lang natin siya ngayon. Pwede nyo pala siyang ilagay muna sa fridge guys kapag warm na siya para mas mabilis siyang lumamig. Ayan, bago nyo siya tanggalin sa molder. Basta ang tandaan lang natin dito guys, maganda yung pagka-grease natin ng ating molder para hindi po siya didikit. Ilipat ko lang pala siya ulit dito guys sa isang baking tray na may cooling rack kasi maglalagay nga tayo ng chocolate ganache. So kakalat siya guys kaya mas maganda na may baking tray siya sa ilalim. Then ito guys, papakita ko lang sa inyo yung texture niya sa loob. Ayan, napaka-moist niya guys. Yung texture niya, parang brownies talaga yung texture niya guys. Pero medyo may pagkalambot lang siya ng konti kasi nga dinagdagan natin yung baking powder para hindi naman siya as in brownie na brownie talaga siya guys. So kailangan medyo malambot siya pero nandun pa rin yung pagka-dense niya. Then ito lalagyan na natin siya ngayon ng glaze or ng chocolate ganache. Ngayon naman ay lalagyan na natin siya ng toppings para dito sa ating Lotus. Ayan, nag-crush lang ako ng Lotus na cookies. Then nilagay ko siya dito sa ibabaw. Depende na sa inyo guys, para dito sa ating white chocolate ganache, marami kayong pwedeng ilalagay. Pwede kayong gumamit or pwede kayong gumawa ng cookies and cream din. Nag-melt lang ako ng konting dark chocolate. Then nag-drizzle lang natin siya dito sa ibabaw ng ating brown nuts. Pagkatapos natin siya lagyan ng chocolate ganache o ng glaze, ilagay lang muna natin siya sa ref guys ng at least 35 minutes para mag-set lang yung ganache sa ibabaw ng ating brown nuts. Then ito na siya guys, chilled na ito ng 35 minutes. Kapag ipang-benta nyo siya, pwede nyo siyang ilagay sa box or sa packaging nyo kung saan nyo siya ilalagay. Then titikman na natin siya ngayon. Para tayong kumakain dito ng chocolate cake na may brownies kasi yung texture niya guys, parang cake na rin siya kasi nga nilagyan natin siya ng konting baking powder so medyo malambot siya.
Then, yung pagka-moist niya nandun din. Then, para din tayong kumakain ng donut kasi nga donut talaga yung itsura niya. Naglagay tayo ng mga toppings, iba't ibang toppings. Pinatikim ko na ito sa mga kids ko guys at sobrang nagustuhan nila at ang sarap daw. Medyo pang bata kasi ito guys kasi chocolate siya. Mahilig ang mga bata sa chocolate. Din naglagay tayo ng mga toppings, iba't ibang toppings. So, mahilig kasi yung mga bata guys sa mga ganitong klase ng pagkain. Yung mga chocolate, yung mga iba't ibang klaseng sprinkles o mga toppings kasi natutuwa sila guys yung mga sprinkles na iba't ibang kulay. Pwede nyo rin naman siyang ilagay guys sa packaging para naka-individual pack siya. Pero dapat chilled muna yung inyong brown nuts or nakaset na yung ganache bago nyo siya ilagay sa packaging. Or then kapag i-display nyo siya, dapat naka-chiller lang siya guys para hindi didikit or hindi mag-melt yung chocolate dun sa plastic na paglalagyan nyo. Or mas maganda sa box nyo na lang siya ilagay guys para safe yung inyong brown nuts. Then ayan guys, papakita ko sa inyo yung packaging kung gusto nyo naka-individual pack siya. Ayan, ito yung packaging natin. Ito din yung ginamit natin na karand guys dun sa caramel bars natin. Mas malaki lang ng konti. Ito, yun kasi 7x3 ata ang size nun. Then ito naman ay 10x10 by 3 cm. Then ito naman yung isa guys, yung may message na thank you. Sakto lang din yung size niya. SRP pala nito guys ay base dun sa mga presyo ng mga ingredients na ginamit ko ay pwede mo siyang ibenta ng 55 to 60 pesos kada isang piraso. Hindi naman kasi ito yung pangkaraniwang donut lang guys. Hindi ito yung kagaya nung bibili natin sa mga grocery, yung parang cake lang yung pinaka-donut niya. Ito kasi brownie yung ginamit nating mixture dito. So mas marami siyang na-consume na butter at ng chocolate. Bukod pa yung cocoa powder. Kaya medyo dagdagan natin ng konting price yung ating brown nuts. Then ito pala guys, kaya gumamit ako ng baking paper dito para hindi siya makalat guys kapag ilagay natin siya sa packaging or dito sa plastic. Para yung chocolate niya guys, hindi didikit dun sa plastic. Kaso lang, medyo maliit lang yung plastic natin. Kaya medyo nahirapan tayo gumamit ng baking paper. Dapat medyo malaki siya guys. Ay, nakita ko lang yun sa TikTok nung ginamitan niya ng baking paper, yung cookies niya, nung paglagay niya sa plastic or sa packaging niya. Then ito guys, nagamit ko na naman yung pag-sealed na binili natin sa Shopee. Ayan, gamit na gamit ko ito guys kapag gumagawa ko ng mga pastries ko. Ayan, ginagamit ko talaga siya. Then, ayan guys, dadagdagan lang natin siya ng sticker para mas maganda na siya tingnan. Then, gaya ng sinabi ko guys, kapag ganito naka-packaging siya, individual pack siya, kailangan naka-chiller siya guys or naka-aircon siya guys kasi magme-melt talaga yung chocolate kapag nasa outdoor siya or nasa labas siya guys kasi nga lalo na ngayon medyo mainit ang panahon so madaling mag-melt yung toppings siya, yung chocolate niya. At saka tumatagal naman siya guys kapag naka-chiller siya, tumatagal siya hanggang 1 week or higit pa. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.